Okay, meron lang tayong re-react. May pag-react na tayo. No? Ito yung ginawang reaction ni Bungo sa Brother B. So, shout out Brother B. Thank you din sa pag-shout out mo sa inyong lingkod. Alright. Hina ko lang konti itong ni-react ni Brother B yung Ouija board session ni Aga si Ching. Of course, kasama yung Cebu Ghost Hunters International. Okay. Maraming mga question dito si Brother B. And also, marami rin siyang mga ni-react. Diba? Ayan, tulad nung yung daliri na yun na nakapatong sa coin. Actually, ito dito sa part na to, gumagamit na sila dito ng coin para may pag-communicate sa spirit around that area. Pakinggan natin. Ginano niya yung daliri. Pero nakaganon lang talaga sila. Hindi. Ginalaw lang nung napansin mo kasi nung pala itong ha. Actually, puro kukulang yung O, puro kukulang daw. Nakadikit yung tapos nung napuno mong puro kukulang, biglang itinayo niya ito. Biglang in-adjust niya yung daliri niya, di ba? No, it's real not real. O, biglang nagigil niya na yung daliri niya. Pero nakaganon. Alright. Doon sa point na yun, doon sa pinansin ni Brother B na nagkaroon ng adjustment doon sa napansin na parang nangangalay. Well, I think nangangalay din yung yung guy na to. So maybe in adjustment. Pero personally, wala naman yatang, I think, walang intention to move the coin nung nakapatong na yung finger niya. Siguro in-adjust lang talaga niya. Kasi ito kasi ang sa point of view ko as a metaphysical writer, researcher for the past ilang taon na ba? 1998 pa ako nag-start sa ganitong larangan. And talagang sinaliksik ko at marami ko nagtanong, tinignan ko mabuti yung the pros and cons sa paranormal investigation and research. Ako, for me, I would say na any paranormal, magiging paranormal lang yun, wala nang ibang explanation sa logical mind natin, which is the left brain, hindi na analytical. Ibig sabihin, wala kang makitang rason na maaaring nangyari yung gumalaw yung object na yon na mayroong physical influence or anything na nangyari. Alright. So, papasok ka sa paranormal kapag hindi na naipaliwanag yan on the scientific side or logical sa logical explanation mo or logical mind. Doon na papasok yung paranormal. Kaya nga it's paranormal, it's beyond normal. Ang normal kasi sa atin is yung ano nahawakan natin, ano yung nakikita ng mata natin, ano yung kayang i-comprehend o maintindihan ng isip natin. That's normal. Now, if it is beyond that analytical comprehension or understanding, that's paranormal. Alright, so it's beyond normal. Dito, maraming mga maaaring pagtatalo tungkol dito. Maraming debate about this. Depende na rin kung sino yung maaaring nag-analyze or nanonood. Kasi kung wala ko kayong personal experience about the paranormal, wala, you cannot say na that
event is a paranormal or just a normal event. Alright, going back to this, yung analysis ni Brother B. Magandang ginagawa. Actually, ako I admire skeptics, me myself is also a skeptic person. So, naman tayo eh. Even Professor Jimmy Licauco, actually para sa kanya talaga napaka-skeptic niya eh. Mahirap hindi siya kagad magpapaniwala na paranormal yung nangyari unless na hindi na may paliwanag ng science or ng analytical mind natin. So it's beyond analytical explanation. Alright, so going back to this Ouija board session, maring ito, kasi kanina binabanggit ni Brother B, maring sinadyang kasi nangalay na, so in-adjust niya yung finger. Meron ako sasagutin na tanong dito si Brother B, actually nasagot ko nga yun dun sa nag-react nga ako dun sa video na yan. Sige, i-play ulit na. Lang talaga sila. Kukulang. Hindi, nakikita na naman eh. May pressure na naman ulit, Mini. Ayun o. May pressure na naman ulit na nakaano. The pressure. Yeah, I think it's Okay, yes. Can you give us your age, please? Yeah. Try and It's on. Oh, di ba? Tama. Pag nauuna yung daliri, hindi ko sinasabing sinasadya nila. Huli-huli. Subconscious nila nagagawa yan, tinan mo ha. Pag nauuna yung daliri, ibig sabihin, ikaw yung nagpo-control nun. Dahil ang gawain ng dapat ng daliri mo, sumakay lang kung saan pupunta yan. Tinan mo ha, tinan mo yung daliri na ito. Ito nakapatong na to. Yeah. Di ba? Nauuna siya. Nag-slide yung kapag gano'n. Bagalan mo na. Okay. Babagalan. Sige lang, Brother B. Go. Yeah. Zoom natin. Oy, di ba? I-slide mo yung daliri niya. Na hindi ka dapat mag-slide doon. Dahil ikaw dapat, yung point dapat na nauuna doon, sasabay lang yung daliri mo. Yeah, I think my point naman doon si Bungo, si Brother B. If you're doing this session, dapat nakapatong lang talaga yung finger mo dun sa object na yan. And let that object move by itself. Yung finger mo, nakaano lang, nakapatong lang, susunod lang siya, hindi mauuna. Well, maaaring in-anticipate nga nung tao kung ano yung magiging sagot. Pero maraming maraming mga pwedeng paliwanag dyan. Later on, siguro paliliwanag natin. Kung bakit ganon, may tendency na ina-anticipate mo as one. Ito ang gusto kong sabihin dito If you are in a spirit communication like this, you're actually channeling the energies of the spirit. Parang nagiging conduit ka na So, then, from that spirit, yung energy niya papasok sa iyo, dadali sa kamay mo, then doon papasok yun. So, may tendency na akala mo ikaw intentionally ang gumagalaw, but in fact, that spirit is trying to tell you that yun yung kanyang sagot. So, kaya pwedeng gumalaw yung finger mo, nakala mo intentionally gumagawa. Pero wala ka naman talagang ganun Ang kasi yan, ang sikreto kasi niyan para maging sure ka na hindi ikaw ang nag-i-influence ng object. Blank lang yung mind mo, wala kang ibang and let that flow, the energy na pwedeng magpagalaw sa finger mo or any part of your body like your hand, your fingers,
Okay. Pinauli natin. Slide niya, ibig sabihin, kinokontrol niya yun. Imposible ikaw yung unang pumunta dahil hindi, unang-una, hindi mo pa nga alam kung saan pupunta dapat yan eh. Di ba? Pero alam mo na agad na kapag ano, hindi mo pwedeng sabihin na ano na hindi, na dulas lang, hindi pwede. Nandun ka lang dapat. Point, slide mo eh. Well, magkakaroon talaga ng Kaya doubt kung doon. hindi kayo bahala kayo. Basta ako, opinion ko yun. Hindi ko naman sinasabi, ulit ko, hindi ko naman sinasabing sinasadya nila yan. Pero, due to power of suggestion kasi pwede kasi mangyari yan. Own! Bro! Your age, please. Bro, it's moving on its own! Join It's moving on its own! Bro! Yan o, natulak mo, natigil mo eh. Biglang bumilis ang ano eh. Yeah. Join It's moving on its own! Bro! Right? Your age, please. Bro, it's moving on its own! Parang hindi nga dumidikit yung may algatep eh. Ngayon o, ina-relator ko sa In numbers. So I think that's wrong. ano ba significant dito sa ano? Okay. Tinapanan pa rin natin itong analysis ni Brother G Skip na lang. You see the reach dito sa video. It's anxiety. when you use it properly. Oh! Okay. Oh! That's gone quite quickly as well. Yan, tama yan. Okay. So I pointed Nakapatong mo out there. talaga dapat. Ikaw And talaga! let that object move by itself. Tama ha? Yeah, you see the reachable. Not scanty. I'm pointing to. Who did you point? I'm going to point to somebody else for what? So they don't know. Okay. I think it's a no, sir. Okay. Yeah. So we think it's no. Go back to the middle. Who did you point? I'm going to point to somebody else. I want everyone to close their eyes, not you. I want you guys to close your eyes now. Me too? Yeah. Close your eyes. Close your Close eyes. your eyes. Okay. I'm pointing to someone now. Okay. You can open them. The person I pointed to, is he your crush? Why do I feel like you're playing with it? Actually, yung pina-close niya yung eyes. Pina-close niya yung eyes ng dalawa. Tapos ang sasagutin ay yes or no lang naman. Pointless yun. For me okay lang sana kung nag-point siya doon, tapos pina-spell mo yung pangalan. Yun. Pero yung yes or no lang naman ang sasagot. Diba? Parang pointless eh. Anyway, Alright. We Close respect your eyes. that. Okay, I'm pointing to someone now. Okay, you can open them. The person I pointed to, is he your crush? Why do I feel like we're playing with a kid? Yeah, you see the reachable. It's not scary. It's anxiety. When you use it properly. Oh! Okay, Oh! that's gone quite quickly as well. Okay, so I pointed over there. Ikaw talaga, Dan! Can I ask you just to say thank you to her? Yeah, go ahead. I think his finger should Thank be you. here. Back to the middle. actually ito isa pang plot hole na nakikita ko dito. No? Plot hole talaga ito. Bata. No? Bata yung ano yung tapos tatanungin mo gamit ang yung board na yan. Pag bata, hindi pa marunong mag-spelling. Hindi naman. Ano ka sasagutin nun? Pwede naman, pwede. Anyway. Pwede naman, Brother B. I'm having goosebumps. Crush ka ng spirit yan. Uy, wag! Gusto ko lang react na sinabi ni Brother B doon. Once you are on the other side, yung hindi mo natutuhan nung buhay ka pa, let's say, di kang marunong mag-spelling, sa kabila marunong ka na yun. Kasi mas meron kang ganong knowledge. Mas may ma-adapt kang. In fact, kapag you're on the other dimension, the other side, hindi na ikaw yung kid, hindi na ikaw yung bata, nabuhay ka. Kasi bumalik ka na dun sa existence mo as a spirit, as a kaluluwa, and kaluluwa masyado malawak ang
memory niyan. So maybe as a spirit or soul, makukuha mo yung mga information. Yung mga dati mo nang natutuhan sa past lives mo, papasok at papasok din sa'yo. Pero of course, kapag mga earthbound spirits, hindi pa naman sila ganun hindi pa nag-ascend, hindi pa nag-evolve, nag-crossover, may mga limitation pa rin. So, hindi lahat ay maaaring matutuhan. Depende kung ano yung kanyang existence sa physical plane na ginagalawan niya ngayon. So, yung spelling, madali na lang yun sa mga spirits on the other side. Kaya rin yan. Kaya nila. They can, regardless kung ano yung age nung namatay. Bata, matanda, o ano. Don't say it's come with you, should be gone. I'm over there. I'm over there. Look. You want to go, sweetie? Go to where you want to go. Go to where you want to Okay. go. Go on. Oh. Pag-over ito, dapat ko talaga. Wala, nauuna sila eh. Kasi nag-miss ka sa kanila. Isang part ba rito yung binabanggit? Yung tanong niya na ano, Siyempre, hindi mo pwede kasi ialis yung ano dun, scientific explanation. skeptic. Yeah, the Doon skeptic. sa nangyayari. I do believe kahit na paranormal pa yan, may scientific basis pa rin. Yep. Diba? Now, kaya iiwan ko sa inyo kung maniniwala kayo dyan o hindi. Yung sa akin, opinion lang yan. Huwag niyo pang hawakan yung sinabi ko. Yeah. Anyway, diretso tayo. Ano pa bang gagawin na dito? Wala na ba? Kasi yung minamadali ko na 40 minutes na naman. Nag 40 minutes na. May iba pa pang ayaw ng good play. Gusto ko ulitin. Ito, Okay. test method naman na. Okay. So wala na. Hindi ko na ano yung sinagot ko yung sa isang dun sa video na yon, yung tanong ni Brother B kung may factor nga yung pagiging skeptic sa ginagawa ngayon, kung makapag-influence ba yun. I don't think mayroong factor. So, whether you're skeptic or not, naniniwala ka sa hindi, kung gusto ng spirit na pagalawin yung object, kaya nilang gawin yun. And walang ibang factor doon, either skeptical or naniniwala ka, gagalaw yun. May isa pa nga akong comment dyan na maaring hawakan din ng spirit yung hand mo, your finger mo to move the object. Nakala mo ikaw ang gumagawa. Pwede mangyari yun eh. Kasi tulad ng binanggit ko kanina, we are channels. We can channel the energies of the spirit to move the object. That's why they need us to hold the coin, let's say, hold the coin or glass para ma-channel nila energies nila dun sa object na yun at doon gagalaw. Ngayon, dun sa sinasabi dun sa isang video ni Brother B, akin na sa isang video niya rito, ni-react niya rin itong reaction video. Meron kasi nag-suggest doon, why not yung nalang spirit ang gumalaw by itself, without using yung energy ng tao. Pwede nilang gawin yun. That's why we have poltergeist, yung poltergeist of our noisy spirits. Kaya nilang paggalawin mga object. Pero in this communication, depende sa spirit yun kung malakas yung kanyang energy. But yung iba kaya kailangan nila ng energies natin para mas malakas yung influence nila to move the object. Kasi kukuha pa sila ng energy sa paligid mo. Eh ikaw, as a living entity, mayroon kang energy, so gagamitin nila yan. That's why, kung gusto mong, kung very serious ka sa, kaya nga sa mga ganitong session, no, at least 2 or 3 persons ang dapat sa session para mas malakas yung energy. And they will use that energy
to answer the questions through that object, planchette sa Ouija board, or the coin, o sa spirit of the glass itself. Kasi object yan, physical object yan. So, hindi ganun ka dali to move the object kung sila ang gagawa nun. Although, of course, may mga ibang mga spirits sobrang malakas yung energy nila, so they can do it without using the energy of the person. So yan, at least siguro naman nasagot ko yung tanong, Brother Biano, and thank you sa mga nanood, and maybe sa susunod, kung sakasakali mapag-react ulit ako sa mga analysis, hindi lang siguro ni Brother B, sa iba pang mga nasa paranormal or ghost hunting. Alright? Salamat. Lagi niyong tutukan ng ating Gabi ng Misteryo tuwing Sabado, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Live yan, and you can participate sa ating program. Walang absent. See you.